Morning guys, welcome sa channel. Samahan nyo kami maglagay ng string lights ngayon dito sa Botolan, Zambales. Nag-almusal lang kami doon sa Carinderia. Nandito kami ngayon sa Kapanggan. Susunod na bayan, Botolan. Doon kami magsiset up ng string lights. String lights lang ang dala namin at saka projector. So may dala kami mga buho. Binigay sa akin ng ating kaibigan dito sa Zambales na si Tisbe Lights and Sounds. Yan, medyo nakausli ng konti yung mga buho. Tapos tinalian na lang namin yan. Si Alvin dito nakapwesto. Ayan yung aming widescreen. So string lights lang at saka projector. Then yung ibang mga gamit ko dito, hindi ko na binaba. May mga subwoofer pa dyan, mga power LED. Ayan, kawan ng string lights, mga bulb, tsaka mga extension cord. So pupunta na kami doon sa venue. Magkita-kita tayo doon. Here we go. Saan kaya dito? Di ba dito na? Tanong niyo muna sa wedding lang. Sana nga sa tent na lang ilagay yung ilaw eh. Mas madali na siya. Oo, tapos dito sa tapat nitong kubo yung Yung cocktail. Oo. Eto na sila. Dito na kami sa venue. Hello vlogs! Kalalagay pa lang nung tent nila. Pero backup lang to eh. Hindi ko pa alam kung ito na talaga yung gagamitin. Pero mas maganda kung ito na yung gagamitin sana. Maganda lagyan kasi transparent eh. Pinagawa ni yan. Pinagawa pa daw ng couple yan para lang dito sa event na to. Naiintriga tuloy ako kung magkano to. Kasi kung re-renta daw sila mas mahal. Pero this one itself mukhang may halaga na rin kasi siya eh. Ang ganda pala ng transparent. So dito yung supposedly dito yung isang long table lang lalagyan namin ng string light. So 2:30 ang ceremony. 8:30 na wala pa yung mga mesa. Tapos ito yung sa harap nito oh. Yung dalawa mukhang maliligo na. Dito yung cocktail area. So tatali lang kami doon sa taas papunta dito. So yan, may isang poste na dito. Ito na yung West Philippine Sea. Ayoko siyang tawaging South China Sea kasi sa atin ito eh. Pag-aari ng Pilipino ito. West Philippine Sea. Open sea na yan. Malapit na dito ang Baho de Masinloc. Ayan si Alvin at saka si Michael. Pwede bang maligo? Ligo muna tayo, ligo! Depende kung kung biglang lalim. Sa San Felipe kasi minsan kahit gusto mong maligo. Dahil ang lakas lagi ng alon doon eh. Kaya madalas may mga nagsasurf din doon eh. Pero dito mukhang payapa ang tubig nila ngayon. So itong talagang gustong-gusto ko sa Zambales kaya ako dito na nagpirme. Dito ako pinanganak, Olongapo City. Lumaki ako ng Pampanga kaya full Kapampangan culture talaga ako. After ko ng high school, nagstay na ako dito sa Zambales. Kaya naman yung punto ko halos din yun na maririnig na Kapampangan ng punto ko. Taas na ang araw. 8:30 na, kailangan sana yung mga table nandoon na para yan, nagpipicture na yung dalawa. Ito yung kagandahan ng Zambales kasi meron kaming dagat, meron kaming patag, meron kaming mga bundok. May mga lugar naman na medyo pausbong na, gaya ng Olongapo City, medyo paunlad ng Olongapo City. So hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila o Pampanga kung gusto mo ma-experience yung city life. Yun ang kagandahan dito sa
probinsya ng Zambales. Isang pahabang probinsya lang ang Zambales. Siya yung nasa westmost ng Central Luzon. Isang pahabang sunod-sunod lang yung mga bayan. 13 na bayan kung di ako nagkakamali. Mula Subic hanggang Santa Cruz, Zambales. Sunod doon Pangasinan. Okay? Balik na muna kami doon. Hanapin ko muna yung core kung paano magiging set namin kasi mas gusto kong iset na namin bago kami maligo para mamaya wala nang gagawin. Pero pwede na nating unahin ito. Yung sa may kubo. So unahin namin itong sa cocktail area. Tatali lang kami dito sa dyan sa taas. Tapos papunta doon. Bali dito 40 bulbs lang to. 40 bulbs na 4 meter. 4 watts each yan kaya maliwanag na yan. At ang kabilin-bilinan ni Bride ayaw niya na masyadong maliwanag. Bali yan. 20. So itong isa na to 20. So hati sa gitna tag 10. Ganon din ito. So may poste na doon. So isang poste na lang dito. Tapos isang alambre pag ganon. Sakto lang yung pala namin yung maliit. Buti na lang madaling hukayin, buhangin. Itong isa naka-ready na. Okay, naikabit na namin itong sa cocktail area. Pag ganyan lang yan. 40 bulbs times 40 watts. Maliwanag na yan, lalo pat hindi siya gaanong mababa masyado. Pero baka lagyan pa namin ng tag-isa pa magkabila. Change plan. Instead na doon sa walang silong, nanigurado na sila, itong tent na ang lalagyan namin ng string lights. So, mas madali yung trabaho. Kaya lang ang gusto nila, dim lang. Kabilin-bilinan nila, ayaw nila na masyadong maliwanag. So, ang napag-usapan namin, kung konti ang ilalagay, baka naman makontian sila mamaya. Kasi mahirap na mag-adjust mamaya pag may tao na. So, pag-iisipan talaga ng mabuti yan. So, ang game plan namin, lalagyan namin ito paikot, tapos isang diretso sa gitna. Magkahiwalay ng linya. So pag naliwanagan sila masyado mamaya, bubunutin natin yung panggitna. Para wala nang adjustment na gagawin. Bubunutin lang sa extension or sa kung saang power supply man kukuhanin. Tapos na kami, 11 o'clock. Ginawa namin pasigsag yung gitna, tapos may isang paikot. 2 linya yan. So yung sigsag sa gitna, pwedeng yun na lang ang buksan nila pag ayaw nila masyadong maliwanag, or yung nakapaikot sa gilid. So lahat ng ang nailatag namin dito ay 50 meters. 50 bulbs. Kada pagitan 1 meter. So kung 50 meters yan, 50 bulbs. Hati sa dalawa, isang 20, isang 30. So dalawang tusukan siya sa power source. Para may option na. At saka kung iisang dugtong lang lahat kasi yan, medyo kargado na yung wire. 16 yung wire nito. Pagka 14 mabigat masyado. Tapos meron akong size 10 na royal cord. Mahaba yan. Doon galing sa kubo. Magpapahinga na kami. Antay na lang namin yung lunch, tapos maliligo na kami. Burn test tayo. Pagka ganyan, sindihan nyo na kagad lahat para makita natin yung supply ng kuryente kung di magkakaroon ng problema. Kahit mga 30 minutes, iwan nyo muna ng ganyan. Lunch time na, 12:30. Umikot muna kami doon sa kabila. Iba yung sound system na magsusupply dito, hindi sa amin. Pero pinuntahan na namin sila, kinumusta. Ito na. Parang nag-outing lang kami, nasa tabi kami ng pool. May cottages kami. So ito yung pagkain namin. Pinaglalaroan nila yung passive. Magaan kasi. Ayan. Hindi sa atin tong sound system. Pero taga dito yan, Zambales, Castillejos. Laki ng laman, ano? Double magnet. Ganda nga yun.
Kita ba? Wala natakin sa... Tanggalin natin laman. Ba't din nakatingin? Wala nakasulat. Wala. Medyo hawig sa battery pero AD daw to. Subscope. Ito bago-bago pa. Magkaiba. Parang maliit ang sukat niyan. Gaan ano. Natutuwa sila sa magaan kasi mabibigat ang gamit ko eh. Ganito dapat eh. Yan AD. Nagkaroon tayo nito pero pinenta ko rin kaagad. Kaya pa eh. Parang ilang linggo lang sa akin pero Mamatay-matay ka eh. binenta ko na kaagad. Okay naman pero hindi lang, may nakukulangan lang ako sa tunog niya. Sa tapang. Pero okay naman kung di ka naman maselan, pwede yan. Kung nagsisimula ka pa, pwede yan. Kaya mo yun mag-isa rin. Malaki nga lang. Hindi, kaya po natin yung isa. Paano mo discarte dyan? Ano pa ba? Ito. Ang parang mat yung ano niya, no, yung kahon. Parang mat. Oo. Kaya lang gasgasin. Ito service nila. Hyundai Grace. Buksan nyo nga ano laman. Kinalkal na namin yung gamit ng isang nagsa-sound system. Na-curious ako dito sa mga itim na, ano bang tawag dito? Ilaw paling laman. Sakto yung mga ano. Sa ibang mga nagbablog kasi hindi ko pa nakita may gamit ng ganito eh. Pero ang galing dahil sakto yung tatlong ano. Kahit anumang brand yan, iisa lang kasi ang sukat niyan eh. Kasya, tatlo. O yan, may idea din kayo. Sa Lazada, i-type nyo to. TCP Car Pro Car Organizer. Tinignan ko ngayon din sa Lazada, meron nga nasa 200 lang. O, bili na. Kaya lang ako iniisip ko kung ano pwede kong ilagay dito. Maganda siyang tignan eh. Mas maganda sana kung may isa pang ganito. Tignan nyo nga itong iba kung tag-isa lang yung partition. Wala. Wala, tinanggal niya na Wala. partition. Yung isa, Wala. ito isa lang din. Isa lang. No? Ang galing oh. Yun nga lang, hindi pwedeng mabigat masyado dahil naka-velcro lang siya. Solid yung ilalim. Kasi collapsible yan eh. Nagpa-flatten yan pag walang laman. Kaya ito, naka-velcro lang. So, hindi mo pwedeng lagyan ng sobrang bigat. Unless, lagyan mo ng strap dito, paikot, bago mo buhatin. Oh, yan siya. Pwede yun. Para siyang may makapal na board sa loob. Mas ang ganda niyan tignan. Ang social niyan tignan pagka sa mga hotel function nyo ito pinasok. Ang social niyang tignan. Itong isa walang hawakan dito. Malamang partition to sa gitna. Nawala na yung ano niya. Nawala na yung ito yung panglabas. Para siyang leather. Isipin mo 200 o 199. Naka-add to cart na sa akin. Baka mag-sale pa. Standby lang. Hindi ko na binidyo yung during the event dahil may music na yung gumagana yung sound system nila. So ganito naging itsura niya. Alas 12 na ng madaling araw. So ngayon pa lang kami magbabaklas. Okay. Yan. Good morning. Dito na ako sa bahay gumawa ng closing nitong video na to. Bago ko tuloy ang tapusin itong vlog, ito na yung pagkakataon ko na mag-thank you sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Hindi ako nakakapag-shoutout nung mga nakaraan. Matagal na panahon na, wala tayong shoutout. Pagbigyan natin yung mga kasamahan natin gusto nga i-shoutout para ma-recognize sila nung iba nating mga kasamahan dito sa industriya. May sipon ako, pasensya na kayo ha. Serrano Lights and Sounds, from Muntinlupa.
Matagal nang nagpapa-shoutout ito, nakakalimutan ko lang. Terence Bernal, Marlon Ramirez, taga Olongapo din ito, banda rin siya. EMP Audio and Lights from Iloilo. Kumusta kayo dyan sa mga taga Iloilo? OnQ Audio, Lights and Sounds from Bulacan. Dream Lights and Sounds. CS Pro Lights and Sounds from Cebu. Tapos yung mga nag-comment dun sa post ko kahapon sa mga FB group page na mga avid supporter natin sa ating maliit na YouTube channel. Jade Santos, Beng Saido, Michael Kumayas, Eric De Los Santos, Marley Joaquin, Mark Yambao, Rayson Hulongbayan, Grecian Jacob, TJ Serapio, Anthony Mark, Jazz Alvarez, Sinanggote JM, Freddy De La Cruz, shout out po sa inyo, Fritz Kabutihan, John Paul Pakulan, Badid Fernandez, Joel Evangelista, JP Carpio, hello kay JP, Manny Villanueva, Carlo Direcho, Darwin Dionisio, Jonel Vocal, Junard Barbacina, Chester Lumbayon at si Joel Garlitos. Salamat po sa mga subscriber natin sa ating maliit na channel. 5,000 plus subscriber na. Sana abutin tayo ng 10,000 bago mag-December para mas madalas tayong makapag-vlog. Ano kaya ang topic natin sa susunod? Nag-iisip ako ng... Ayoko kasi mag-vlog ng mga common din na meron ng mga vlog din mula sa ibang vlogger. Siguro i-vlog natin sa susunod yung power distribution box ko. Ito matagal ng request ng karamihan. For sure aabangan ito. So abangan nyo, tsaka meron tayong paparating na bagong equipment. Hopefully mai-vlog din natin. So hanggang sa muli, sa mga bago pa lang sa channel, appreciate ko po kung mag-subscribe kayo sa aking channel para naman sa ganun ay matulungan din ako mag-grow itong channel ko. Sa mga regular subscriber natin at mga kumukontak sa akin sa Messenger, salamat po sa inyo. Magkita-kita tayo sa susunod na event.